bawat araw-araw nating pamumuhay at sa bawat leksyon na ating tinatalakay, ang wika ang nagsisilbi at natatangi nating gabay. Ngunit sa araw-araw natin ng paggamit ng wika, alam ba natin kung kailan ito nag-umpisa at saan ito nagmula? Sa ating paglalakbay bilang isang kabataan, ang ating wika ay nagsisilbing tulay sa ating kasaysayan. Ngayong araw, ating tatalakayin ang kasaysayan ng wika at ang kahalagahan nito sa ating pagkakakilanlan. Alam niyo ba na bago pa man dumating ang mga mananakop, ang ating mga ninuno ay may sariling sistema ng pagsusulat. At yun ay tinatawag na baybayin. Pero bakit po hindi na natin ginagamit ang baybayin ninyo? Magandang tanong yan. Noong dumating ang mga Kastila, ay ipinalit nila ang wikang Espanyol at tinanggal ang baybayin. Pero kahit ganito man ang nangyayari, ay ang ating mga katutubo ay patuloy pa rin ginagamit ang kanilang sariling wika. Sa panahon ng mga Kastila, itinuro sa mga Pilipino ang wikang Espanyol. Ngunit, pinanatiling buhay ang katutubong wika. Sa pagdating ng mga Amerikano, English naman ang ipinakikilala nila at ginamit ito sa edukasyon. Kaya pala maraming marunong mag-Ingles. Pero bakit Tagalog o Filipino ang ginagamit natin ngayon? Sa kabila na iba't ibang lingwahe o wikang ginagamit natin, hindi pa rin malimutan ng mga Pilipino ang paggamit ng sarili nating wika. Tama ka, at iyan ay dahil sa pagpupunyagi at tulong ng ating mga bagong na bayani. Tama. Noong 1937, idineklara ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Tagalog bilang batayan sa wikang pambansa. At noong 1987 naman, sa Konstitusyon ng Pilipinas, ang Filipino ang opisyal na wikang pambansa. Sa kasalukuyan, patuloy na umuunlad ang wika. Ang Filipino ay isang buhay na wika at sumisumbolo sa kalayaan at pagkakaisa ng ating bansa. Sa paggamit natin ng wika, ito ay importante at mahalaga. Alam niyo ba kung bakit? Una, ito ay nagsisilbing instrumento at gabay sa komunikasyon. Pangalawa, ito ay nakakatulong upang maipaglaganap natin ang iba't ibang kultura. Pangatlo, ito ay nangangahulugang tayo ay malaya at mayroong soberanya. Pangapat, ito ay mahalaga dahil ito ay parte ng pagkakakilanlan ng ating bansa. Teka, mahalaga ang wika sa larangan ng edukasyon dahil ito ay nagsisilbing gabay upang magkaintindihan ang mga mag-aaral kung ano ang nais ipahiwatig o nais ipaabot ng guro sa kanila. Mahalaga din ang wika sa larangan ng social media dahil ito ay nakakatulong upang magkaintindihan ang mga netizen o mga manonood kung ano ang nais ipahiwatig o nais ipaintindi sa balita. Ngayon ko lang naintindihan ko bakit mahalaga ang wika. Mahalagang pagpiliin natin ang ating sariling wika upang mas lalong lumawak ang ugnayan natin sa ating bansa. Kaya hindi dapat natin ito ikahiya.